Okay, hello, good day. Welcome sa Happy Angel Reading. Please support our channel at like and hype naman. Subscribe na rin po. So, tignan natin ngayon kung anong feeling ng persons mo at message course regarding sa iyong love life, no? Tignan natin kung anong message ko regarding sa iyong connection. Collectively. Ayan, embrace daw what destiny has in store for you. No? Kumbaga kung anong darating na journey sa iyong pag-ibig, tanggapin mo daw yan because that is maybe divinely guided, no? So, embrace what destiny has in store for you. Kumbaga, kung ano man yung nararanasan mo, just go on with it, no? Go on with the flow. Kasi syempre, matututo ka dyan, dyan ka mag-grow. So, titignan natin ang feelings ng person. Some persons, oh, Eight of Wands. Aba, palabasin ng Eight of Wands. Death, transformations. You might gonna receive a message or text na napaparating na very fast. Knight of Cups, somebody's offering love towards you. Tignan natin ang kanyang aksyon. Queen of Swords, the Hierophant, and the Eight of Cups, ang kanyang aksyon. So, could see dito, no? Eight of Wands mo dito, ito yung sinasabi na napaka-intense ang kanyang feeling sa'yo, no? So, ito yung parang mental overload o sabihin natin na nagpapanik siya with the Eight of Wands. Ang feeling ng nararamdaman niya yung parang ang bilis ng pangyayari dahil siguro nag-set ka, parang nakita ko rito parang I could feel na nag-set ka ng deadline or naging officially single ka, no? Or sabihin na officially na nag-separate kayo. Nagkaroon siya ng emotional panic. Siguro ito yung kakatapos lang siguro ng breakup nyo. Pero ngayon nagpapanik siya, gusto niyang mag-send ng message sa'yo right away. Baga ang utak niya ngayon parang 8 of Wands, puno ng nagliliparang ano rito, nagliliparang 8 Wands dito, puno ng tungkol ng thoughts niya tungkol sa'yo, no? Hindi siya mapakali kasi pakiramdam niya na naubusan na siya ng oras para bawiin ka. So, andito ang death. Ito yung lumang paraan or sabihin natin, tatapusin niya na yung lumang niyang style. Ang feeling nito yung parang pinakamahalagang card, nararamdaman niya para sa'yo ay parang sabihin natin, dumaan siya sa isang mahalagang pagbabago. Baga patay, patay na ang complacency niya o ang pagiging kampante niya sa na lagi ka sigurong nandyan, lagi ka ang nagbibigay. Kumbaga tinatanggap na niya ang lumang, kumbaga tinatanggap na niya yung lumang relasyon niyo na kung saan siya yung tahimik at ikaw yung nag-aantay siguro. Parang I could feel na sinilent ka nito. Kumbaga tatapusin niya na yung, kumbaga he will break the silence sa inyong dalawa. No? He will end of that o sabihin niya na i-ending niya kanyang ego para sa inyong bagong simula. Nakita mo ang Knight of Cups, napakaganda ang feelings niya sa'yo, ito yung pagsuko. Sa kabila ng may death ka rito at panic na nararamdaman, Eight of Wands and itong Knight of Cups dumating din sa'yo sa feeling niya, sa kabila nga na may ganyan, na may panic at death transformation, nangingibabaw na emosyon niya ang, sabihin natin, very few romance. So, nakikita kanya bilang kanyang lady love or man love, no? Gusto niyang maging knight mo. Sabihin natin, ito yung magdadala ng cup of love. Kumbaga, ito rin yung humingi ng tawad. Maaari din humingi siya ng tawad sa iyo at mag-alok ng mas malalim na emotion. So, mas lumakas yung pagmamahal niya dahil nararamdaman niyang mawawala ka na sa kanya. No? That is what he feels. Sa mga single, nakita natin paparating na ang persons ninyo. So, embrace that destiny kung sino man ang dumating sa inyo. No? Ah,
napakalaking transformations ang mangyayari sa iyong love life itong ah, itong very very soon, no? So may mag-offer andito ng Prince Charming mo na mag-offer ng love sa iyo. Ito yung sa mga single, no? And then kikita mo dito ang actions dito, no? Actions na nakikita ko rito is parang Queen of Swords, gusto niya ng clarity. Parang gusto niya ng katotohanan. Parang gusto niyang linawin ang lahat sa'yo. Gusto niyang linawin at i-upgrade ang inyong relationship. So expect na medyo matured ang pag-uusap ninyo rito at very klaro o gusto niya iklaro lahat. Samantalang may Eight of Cups ka rito, ito rin yung parang iwasan niya at iiwan niya na yung pagiging luma niyang tao kung paano kanyang itrato. Eight of Cups dito, no? Kaklaro natin ito. Klaro natin ang Eight of Cups. Bakit? Kasi ito yung pagtalikod, pwedeng iiwan niya ang relasyon o tatalikod siya. So, ikaklaro natin yan. Bakit may Eight of Cups dito? Bakit may Wow, Ace of Wands, Page of Swords, and Page of Cups. So, isang turning point dito ang nakita natin, kumbaga, so nagkaklaro ito yung walk away kasi to walking away ang Eight of Cups. Walking away ang Eight of Cups, ramdam na ramdam niya yung lamig ng iyong pag-alis no? Na parang nawawala ka na sa orbit niya. Ang actions niya parang done ka na siguro rin sa kanya, siguro nafi-feel niya na parang ayaw mo na rin sa kanya. Message ito ng pagiging officially single. O parang sabihin natin na talagang tinapos mo rin ang relationship. Ang action niya ngayon yung parang pagtanggap na hindi na gumana ang dati niyang diskarte sa'yo. So, mag-iisip siya ng bagong paraan. So, alam niyang kailangan niyang iwan yung kanyang pagiging passive at ang kanyang pagsa-silent sa'yo, no? Para hindi ka tuluyang mawala. So, clarify natin yan. Ito yung biglaang spark, no? Ang Ace of Wands. Ito yung mitsa o sabihin natin magkakaroon siya ng biglang urge o matinding pagnanais na kumilos sa'yo. Kumbaga, hindi na siya yung makakatagal na hindi ka kinakausap. So, asahan ng isang bagong simula o isang passionate move sa kanya, no? Maaring mag-propose siya ng bagong plano o biglang bumisita sa'yo to, no? Para lang mapatunayan niya na gusto ka pa rin niya. So, kung makikita mo may Page of Cups din dito at saka Page of Swords. So, nag-uusisa siya at nag spy siya. So, ang action niya bago siya tuluyang humarap sa'yo, malamang nag-aano mo na yan, nagmamanman muna sa'yo, no? Tinitingnan niya yung Facebook mo, siguro yung mga line mo, yung mga YouTube mo. Sinusubukan niyang basahin kang seryoso, kung seryoso ka ba talaga na ayaw mo na sa kanya. Kumbaga, ang action niya parang puno ng curiosity at kaba rin, no? Kung makikita mo rito, Page of Cup. Ito yung awkward sa paumanhin. Kumbaga, ang actions niya dito, lalapit siya sa'yo na parang isang bata or parang page, no? Hindi pa ganap na sabihin natin, hindi pa ganap na matatag, pero may dalang mensahe ng pag-ibig o sorry. No? Maaring magpadala siya ng mga sweet message sa'yo, sticker o isang maliit na gesture para sabihin natin subukan ka niya. Subukan niya kung galit ka pa o ito yung isang sabihin natin isang emotional na pag-alok para ibalik ang iyong Three of Cups na saya, no? So, kung makikita mo dahil natatakot nga siya na tuluyang mag-walk away ka sa kanya, gagamitin niya ang Ace of Wands, no? Gagamitin niya ang Ace of Wands dito para habulin ka. Pero tandaan mo, lumalabas yung parang dalawang pages dito, no? Ibig sabihin,
ang kanyang aksyon dito, medyo may pagka-immature pa o sinusubukan pa lang niya yung tubig kung andiya-diyan ka pa rin, 'no? So parang nakikita ko ang strategy ito, 'no, pero you have your own free will. Huwag kang bibigay agad sa Page of Cups na kanyang mga pa-sweet. Kumbaga ikaw yung isang matatag na babae bilang isang Queen of Swords, gamitin mo ang Queen of Swords dito, 'no, na pagiging cold a little bit, pero firm at honest. Hayaan mo siyang gumamit ng mas malakas na energy bago mo siya papasukin sa iyong spasyo uli, 'no? Kumbaga nakikita natin dito is parang hinahabol na siya ng sarili niyang takot na mawala ka. Ramdam niya na papalayo ka na sa kanya na makaka-move on ka na. Kumbaga nasa sa'yo kung tatanggapin mo ang kanyang offer but you have your own free will, 'no? Tignan pa natin. Ano naman ang intentions niya? Anong intentions niya talaga sa'yo? Anong intentions ng Wow! Feel niya connected kayo talaga. So, intentions niya talaga is makipagbalikan sa'yo o mag-connect uli sa'yo. Pinili niya, 'no? Pinili niya na siguro kaya lang nakita natin pa-post-post siya, 'no? Kumbaga ini-stop niya lang muna. Intention siya na magsama uli kayo, kaya lang medyo tignan natin kung anong mangyayari, parang ganyan ang hangman, 'no? Parang so, yun niya sa'yo is very ano ka, 'no, na macho, maganda, sexy, 'no? Either this could be also LDR relationship, taga-ibang bansa kayo, parang medyo ang intentions niya is to lead you, 'no? Na at magsama kayo at 'yan ang choices niya sa buhay. Ano ang outcome ninyong dalawa? Outcome nila outcome nila? Anong outcome nila? Of Wands, ayan dito ang King of Queens. So, mahal ka rin ng persons na 'to at saka nag-aalab ang inyong pag-ibig 'pag magkasama kayo, parang this is mag-asawa o Queen of Wands at King of Wands. Dito sa makikita natin, the same ang feelings ninyo, mahal nyo ang isa't isa. Kung gusto niya, nakikita ka niya na very confident, very dependent, very fiery, very adventurous, 'no? Ganon din ikaw, ganon din ang makikita mo sa kanya, 'no? So, naka-pause lang ng konti. Medyo nagkaroon kayo talaga ng ano, ng detachment ng pa natin ang inyong outcome. Yan, magkakaroon ng healing ang relationship na 'to, or he's hoping din na magkabalikan talaga kayo, magkaayos kayo, natanggapin mo ang sorry niya. Kumbaga talagang pinost niya, 'no, because the Hangman plus the Seven of Pentacles. Ibig sabihin din, talagang dumistansya muna siya o sa'yo, ina-advise sa'yo na kailangan dumistansya muna para makita mo kung ano talagang reality, kung worth ba yung ibibigay mong time sa kanya if ever na bumalik nga siya sa'yo, o siya rin tinitingnan niya kung may patutunguhan ba, kung ito ba yung reality na nakikita niya o may magbubunga ba ng maganda. So, inaano niya muna, binubusisi niya muna ang lahat. Andiyan diyan yung pag-i-spy niya sa'yo, 'no? Andiyan diyan yung makikiramdam muna siya, minamanmanan ka, andito yung Page of Swords, 'no? Yan, 'no? So nga minamanmanan niya, nag-oobserba siya bago siya kumilos din para makita niya kung may pag-asa pa ma-heal ang inyong relationship. Pero nakita natin ang outcome niyo, may healing na mangyayari sa inyong o magkakapatawaran kayo dito. Ayan, 'no? The relationship is moving into a calmer water. Nakita natin talaga may nagdaan kayo sa tower moment na nagkaroon kayo ng detachment ng post ng inyong relationship. Pero ang relationship nito, ang outcome din ninyo, may healing at asahan nyo na yung gulong yan is matatapos din. Kumbaga, wag nyo nang balikan ng nakaraan. Let die the old ways ninyong dalawa. Sabi rin dito. Because the Six of Swords is here, talagang nakita yung
medyo magulo ang yung relationship way back before. Pag patayin na yan, no? If you wanted to save this relationship kasi may potential dito, na swak kayo, ang lakas ng chemistry ninyo, no? So, uh, pag tingnan nyo yung mga nakaraan ninyo, no? Mag-inventory kayo para mag-move kayo sa calmer water. Make sure hindi na kayo lilingon pa sa isang magulong relasyon, no? Kasi may potential ito makikita mo. So, tignan pa natin kung anong paparating sa'yo, anong paparating sa kanya, kung paparating sa ating collective, parating, paparating sa nag-nostalgic siya, no? Medyo siguro ang old ways nga, no? Dito nga, the death. So, kailangan talagang patayin na yan, mga outdated thinking, mga nakaraan na dati pang away, you need to release that emotional baggage. No, ayan nga, mag-inventory kayo din, no? Sometimes din, kailangan din yung isipin ninyo i-replay nyo yung events na nag-cause, nag-cause ng detachment ninyo. No? So, ayan din siguro yung Seven of Pentacles. Pag-aralan nyo kung ano yung nagdulot ng paghihiwalay ninyo. Parang ganon. Talaga mag-inventory ka rin. Reply some events. At sometimes outdated na yung thinking ninyo. Kailangan, this is 2026 na. Kailangan mabilis na ang inyong no? Ang inyong kilos sa pagbabago. Kasi nga, Wheel of Fortune tayo, no? Yung 2026. Sa amo naman may sudden changes na mangyayari. Makakarinig ka ng isang magandang balita sa kanya. Maso-surprise ka, no? Makikita mo ang kanyang pagbabago talaga. May upheaval na mangyayari din sa inyong relationship. May engagement ring tayong nakikita rito. Partnership, commitment, eternity. Sabi ko may potential na mag-asawa kayo na magkaroon kayo na pwede kayo magpakasal o magsama. May malaking potential ang relationship. May engagement, partnership, commitment tayong nakikita rito, eternity. Baka next na approach niya sa'yo, ang pinag-aaralan niya lang pero paparating na siya I-offer niya na totoo ang pagmamahal niya. Baka dito, sa dala-dala niya na ang ring. Baka yan yung matagal mo nang inaantay. So, may engagement talaga. Ayan, may kisses, unconditional loving. Giving, receiving, balance na pagmamahalan, no? Kailangan yan din siguro ang advice sa inyo. Magpo-fall in love daw kayo sa isa't isa. Pagkakaroon kayo ng, sabihin natin, rebirth ng inyong relationship. Magiging extra sweet kayong dalawa once na naayos nyo ito. No? Kasi feeling din niya na soulmate ka niya, no? May deep love connections kayong dalawa na ina-attract kayo sa isa't isa. No? Pero wag ka rin masyado, you have your own free will, no? Wag ka rin masyado nga muna, kumbaga pag-aralan mo muna kung worth ba rin ba na tanggapin mo pa siya o hindi na, no? So pa rin na magdidesisyon pa natin ang mensahe ng yan, passion daw, magnetic and seductive qualities surround you at the present. Ayan, very blooming ka siguro, very guwapito ka siguro, no? Ayan, parang nag-evolve talaga din kayo, nag-look kayo sa paghihiwalay nyo, parang nakita yung pagbabago din ninyo. Ayan yung passions daw. Talagang may magnetic at seductive quality ka ngayon, no? Pati siya, no? Parang ang daing nakatingin sa'yo, may daing paglakad mo, talagang nagse-second look sila sa'yo, no? Talagang napapawaw sila, no? Dahil sabi ng universe, you have a magnetic and seductive quality surround you at the present. Parang nasa fiery energy, parang you are dealing with Aries, Leo, Sagittarius. Baka kayo nanonood, Aries, Leo, Sagittarius din, na very fiery at may magnetic, seductive quality kayo ngayon, no? So, samantalahin nyo yan. Ayan yung sinabing makipag-date, kumbaga, ayan yung it's okay na go out and meet new friends, no? Baka yung sa mga single, parang sinasabi na it's about time na accept date or sabihin natin na mag-entertain na ng manliligaw o manligaw na rin, no? Yan, no? Ayan. So, when it comes to matters of the heart daw, ito yung advice sa'yo na
There is no right or wrong. Every choices you make expand your understanding of life and love. Kaya sabi dito, embrace. Embrace the destiny has in store for you. Kahit yung nararanasan mo, heartbreak, sadness, happiness, changes, wag ka, do not just, wag ka may stagnant. No? Ibig sabihin, just go on with the flow. Kasi mag-expand ng iyong knowledge sa relationship. At yung understanding mo sa love life mo, magkakaroon ka ng understanding sa nangyayari sa buhay mo para hindi na maulit, no? Para putulin na ang karmic pattern na yan. Kumbaga, sometimes nararamdaman nyo bakit panay ganito na lang ang inyong love life, no? Ibig sabihin yan, that is karmic pattern na dapat putulin. Kaya magpinagbabaligtanaw kayo sa nakaraan, no? Wag nang ulitin yung nangyari. Kumbaga, gawa ka ng ipanibagong choices naman, no? Wag na yung palaging choices. Kung mapapansin mo, bakit panay lasinggero at walang pera ang ang nagiging boyfriend ko, parang ganon. Dumarating sa buhay ko. Kasi siguro, ang choices mo, ganon pa rin. No? So, dapat mo mag-try to change your choice, no? At i-replay mo kung bakit bakit ganon na lang ang nakikilala mo, baka the same place ka pumupunta. Mag-iba ka naman ng lugar pumunta, parang ganon. Mag-iba ka naman ng path. Palagi ka nandoon no? Yun at yun ang yun ang space ang ang ma-attract mo, no? Try new things din. At saka wag mong pagsisihan ang nangyayari sa buhay mo, yung paghihiwalay, everything's happen for its reason, no? Ayan, sana nagustuhan mo ang ating reading, sana nakakuha ka ng or ma-enlighten ka rito sa ating reading, no? So just take what resonate po and leave the rest. So pahingi naman po ng like and hype dyan. Ayan. Isa pa para patingnan pa natin kung ano pang paparating sa iyo at pang message. Past life relationship daw ito. That is past life relationship. Sabi ko sa iyo, ang lakas ng chemistry ninyong dalawa. There's a strong magnetic attractions here. Again, attractions, no? Ayan na naman ng passion. Magnetic and seductive surround you. No? So, pinabalidate ang ating So, some of you may magpo-propose din, no? Huwag kayong mag-alala kasi nakita natin, there's a sudden change na mangyayari sa iyong love life at makakabalita ka tungkol sa iyong persons, maso-surprise ka, no? Makikita mo na nagbago na siya. Mararamdaman mo naman na pag nagbago na siya. Pero andiyan pa rin dapat magmanman ka pa rin, no? Ayan. So, thank you and God bless you po. See you po sa ating next. Nag-accept po tayo ng one-on-one reading at saka pre-recorded reading. Wire lang po kayo. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how?